Akala ko, ang sorpresang naghihintay sa akin sa ballroom na ito ay pasasalamat sa 10 taon nating pagsasama, Renzo. Pero bakit ang suot mong singsing isinusuot mo na sa daliri ng ibang babae? At bakit sa harap ng lahat tinatawag mo akong magnanakaw? Ang boses ko ay halos pabulong na lang sa gitna ng marang, yang ballroom ng isang sikat na hotel sa Taguig. Ang hawak-hawak kong sobre, na naglalaman ng dokumento ng aking pagkakahirang bilang bagong medical director ng Villarreal Medical Center, ay dahan-dahang nalamukot sa aking nanginginig na kamay. Ito sana ang pinakamasayang gabi ng buhay ko. Tagumpay sa karera, anibersaryo ng kasal, at ang balitang may nakuha akong malaking pondo para sa aming heart center. Pero ang lahat ng yon ay naglaho na parang bula sa isang iglap. Nakita ko si Renzo, ang lalaking pinag-alayan ko ng 10 taon ng aking buhay na nakaluhod sa harap ni Isabella Cuesta. Ang bata at magandang cosmetic surgeon na iyon ay nakangiti, suot ang isang diamanteng singsing na alam kong higit pa sa halaga ng kinita namin sa ospital ngayong taon. Ang mga bisita, ang matatayog na tao sa lipunan ng Makati, ang mga kapwa namin doktor at ang mga namumuhunan ay lahat nakatingin sa akin. Hindi awa ang nakikita ko sa kanilang mga mata, kundi paghama. Tina, huwag ka nang gumawa ng eksena. Malamig na sabi ni Renzo, habang tumatayo siya at inaalalayan si Isabel. Wala man lang bakas ng pagsisisi sa kanyang muka. Tapos na tayo. Matagal na tayong tapos. Parang may humiwa sa puso ko, 10 taon. 10 taon ko siyang tinulungan. Nung muntik nang mabangkarot ang ospital ng pamilya nila, hindi ako nag-atubili. Ibinigay ko ang lahat ng perang minana ko mula sa aking mga magulang. Hinayaan kong gamitin nila ang pangalan ko, ang kredibilidad ko bilang cardiologist, para lang muling makabangon ang Villarreal Medical. At ngayon, ito ang igaganti niya? Bago pa ako makapagsalita, umalingaw-ngaw ang boses ng aking biyenan, si Doña Victoria Villarreal, sa buong ballroom gamit ang mikropono. Mga kaibigan, humihingi kami ng paumanhin sa kaguluhang ito. Ngunit bilang pangulo ng board, tungkulin kong protektahan ang danggal ng aming institusyon. Ngayong gabi, hindi lang namin ipinagdiriwang ang bagong yugto sa buhay ng aking anak. Narito rin kami para i-anunsyo ang agarang pagkakasuspindi kay Dr. Celestina Vergara Villarreal. Napaatras ako. Suspension? Bakit, Mama? Tumingin sa akin si Doña Victoria na parang isang dumi sa kanyang mamahaling sapatos. Huwag mo akong tawaging Mama, Tina. Pagkatapos mong nakawin ang pondo ng ospital, pagkatapos mong ilipat ang milyon-milyong pesos sa isang sikretong account sa ilalim ng iyong pangalan, may lakas ka pa ng loob na magtanong? Naglabas siya ng mga dokumento at ipinakita ito sa malaking screen sa entablado. Doon, nakita ko ang aking pirma sa mga transaksyong hindi ko kailanman ginawa. Libu-libong mga peking bill para sa mga gamot sa puso na may pangalan ko bilang approving officer. Hindi totoo yan! Hindi ko pipirma ng mga yan! Sigaw ko, pero nalunod ang boses ko sa bulungan ng mga tao. The evidence is clear, Tina. Pagpapatuloy ni Renzo. Ang boses niya ay puno ng pagkamuhing hindi ko maunawaan. Ginamit mo ang posisyon mo para pagnakawan kami. Inisip mo siguro na dahil asawa kita, hindi kita papansinin. Pero ang ospital na ito, ang legasya ng pamilya ko. Hindi ko hahayaang sirain mo ito. Lumapit sa akin si Isabel, may mapang-uyam na ngiti sa kanyang mga labi. You should just leave quietly, Dr. Vergara. Or should I say, dating Dr. Vergara? Sigurado akong pagkatapos nito, wala ng ospital sa buong Pilipinas ang tatanggap sa iyo. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, pero pinigilan kong pumatak ang luha. Hindi sa harap nila. Hindi sa harap ng mga taong ito na nagpapakasasa sa perang ako ang naghirap. Renzo, alam mo ang totoo, sabi ko. Diretso ang tingin sa kanyang mga mata. Alam mong ako ang nagligtas sa ospital na ito? Ibinigay ko ang lahat.
Lahat-lahat para sa'yo. Ibinigay mo ang lahat dahil kailangan mo ng kapangyarihan, Tina, dahil gusto mong kontrolin ako. Sagot niya ng walang emosyon. Ngayon, wala ka ng kontrol. Wala ka ng pera, wala ka ng posisyon, at wala ka ng asawa. Biglang lumapit ang dalawang security guard ng hotel. Ma'am, kailangan ninyo na pong lumabas. Nakakaabala na po kayo sa event. Bitiwan niyo ako! Kaya akong maglakad ng mag-isa. Bulyaw ko sa kanila. Tumingin ako kay Doña Victoria na nakatayo ng tuwid sa entablado, parang isang reynang kakatapos lang manalo sa giyera. At kay Renzo, na ngayon ay nakayakap na sa baywang ni Isabel. Sa gitna ng kahihiyang ito, isang bagay lang ang malinaw sa akin. Hindi ito aksidente. Planado ang lahat, mula sa pagpapapirma sa akin ng mga dokumentong akala ko ay para sa bagong equipment hanggang sa pag-set up ng gabing ito para hiyain ako sa harap ng lahat ng taong mahalaga sa aking propesyon. Naglakad ako palabas ng ballroom. Ang tunog ng aking high heels ay tila martilyo na pumupukpok sa aking pagkatao. Bawat hakbang ay parang paglayo sa lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 12 taon bilang doktor. Paglabas ko ng hotel, sinalubong ako ng malamig na hangin at ang nakakasilaw na ilaw ng syudad. Kinuha ko ang aking cellphone para tumawag ng sasakyan, pero isang notification ang lumabas. Your account has been temporarily blocked. Sinubukan ko ang isa pang card, pero ganun din ang resulta. Maging ang sasakyan ko na nakaparada sa valet ay hindi ibinigay sa akin. Pasensya na po, Dr. Villarreal, pero may utos po si Sir Renzo na i-hold ang susi ng kotse dahil nakapangalan daw po ito sa kumpanya. Sabi ng valet attendant na dati ay laging nakangiti sa akin. Ngayon, hindi man lang siya makatingin ng diretsyo. Napatawa ako ng mapait. Ang kotseng binili ko gamit ang sarili kong pera, pero ipinangalan ko sa ospital para sa tax purposes, pati yon kinuha nila. Wala akong pera. Wala akong sasakyan. At sa loob ng ilang oras, tiyak nakakalat ang balita sa social media at sa mga news portal. Prominent cardiologist suspended for embezzlement. Naglakad ako sa gilid ng kalsada. Ang marangyang gown ko ay parang isang mabigat na kadena. Sa gitna ng dilim, naalala ko ang sinabi ng tatay ko bago siya mamatay. Tina, huwag mong ibibigay ang lahat ng alas mo sa ibang tao kahit mahal mo pa sila. Dahil kapag dumating ang araw na maging kalaban mo sila, wala kang matitira para protektahan ang sarili mo. Sana nakinig ako sa kanya. Habang naglalakad ako sa ilalim ng ulan na biglang bumuhos, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang tumigil sa tabi ko. Bumukas ang bintana at isang lalaking pamilyar ang mukha ang tumingin sa akin. Siya ang lalaking nakita kong pinalayas sa ospital noong nakaraang buwan dahil sa pagtatanong tungkol sa mga account ni Doña Victoria. Doktora Vergara, tawag niya. Hindi Villarreal, kundi Verara. Gusto niyo po ba ng sakay? Mukhang pareho tayo ng taong gustong pabagsakin. Tumingin ako sa kanya. Ang galit sa puso ko ay unti-unting napapalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Kung akala ni Renzo at ng nanay niya na matatapos nila ako sa isang gabi lang, nagkakamali sila. Sino ka ba talaga? Tanong ko. Gael Manansala, ang taong nakakaalam kung saan itinago ng mga Villarreal ang totoong ebidensya. Sumakay ako sa sasakyan ng walang pag-aalinlangan. Ang gabing ito ay hindi ang katapusan ko. Ito ang simula ng kanilang pagbagsak. Tahimik ang loob ng sasakyan ni Gael habang binabaybay namin ang kalsada patungo sa tinitirhan naming kondo ni Renzo sa Makati. Nakatingin lang ako sa labas. Pinapanood ang mga patak ng ulan sa bintana na tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ko. Ang sobreng nalamukot sa kamay ko ay itinapon ko na sa sahig ng sasakyan. Wala na itong silbi. Ang posisyong pinang-arap ko ay naging mitsa ng aking pagbagsak. Sigurado ba kayong gusto ninyong bumalik doon, Doktora Vergara? Basag ni Gael sa katahimikan. Ang boses niya ay kalmado pero may halong babala.
Doon ako nakatira, Gael. Nandoon ang mga gamit ko, ang mga dokumento ko, ang buhay ko. Sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. Hindi nila pwedeng kunin, pati ang tahanan ko. Sa tingin ninyo ba titigil sila sa pagkahaya sa inyo sa harap ng maraming tao? Muling tanong niya. Hindi ako sumagot. Gusto kong maniwala na may kaunti pang natitirang konsensya si Renzo. Pero nang makarating kami sa tapat ng gusali, sinalubong ako ng isang katotohanang mas masakit pa sa sampal ni Doña Victoria. Pagbaba ko pa lang ng sasakyan, nakita ko na ang ilang malalaking karton sa gilid ng lobby. Lumapit ako at halos tumigil ang tibok ng puso ko nang makilala ang mga iyon. Ang mga libro ko sa medisina, ang mga frame ng aking diploma, at maging ang mga paborito kong damit, lahat ay nakatambak doon, basang-basa sa ulan at tila mga basurang itinapon. Ma'am, pasensya na po. Lumapit sa akin ang security guard ng kondo. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalangan. May utos po si Sir Renzo. Binigyan po niya kami ng kopya ng bagong lease contract. Wala na raw po ang pangalan ninyo doon at pinalitan na rin po ang lock ng unit nyo. Napaatras ako. Muntik nang matumba kung hindi ako mabilis na naalalaya ni Gael. Pinalitan ng lock? Pero katuwang ako sa pagbabayad ng unit na yan. Kami ang nakatira dyan. May dala po silang abogado kanina, ma'am. Sabi po nila ang unit ay nakapangalan sa kumpanya ng mga Villarreal at dahil wala na kayo sa ospital, wala na rin kayong karapatang tumira dito. Nanginginig ang buong katawan ko habang tinitingnan ng aking diploma na nakalubog sa maruming tubig sa sahig. Ang karangalang pinaghirapan ko ng maraming taon ay literal na tinatapakan na lang ngayon. Kinuha ko ang cellphone ko para tawagan si Renzo. Isang ring pa lang, sumagot siya. Renzo, anong ibig sabihin nito? Bakit mo itinapon ang mga gamit ko sa labas? Sigaw ko, hindi na mapigilan ang mga luha. Hindi ko yan itinapon, Tina. Inilabas ko lang para mas mabilis mong makuha. Sagot niya. Ang boses niya ay tila walang pakialam. Para bang hindi kami nagsama ng 10 taon. Ayaw kong makita ang kahit anong bakas mo sa unit ko kapag lumipat na si Isabel bukas. Huwag ka nang gumawa ng gulo. It's over. Unit mo? Renzo, pera ko ang ibinayad sa down payment niyan. Pera ng mga magulang ko. Wala kang preba, Tina. Lahat ng dokumento ay nagsasabing ang Villarreal Medical ang nagbayad. Ngayon, umalis ka na bago ko patawagin ng mga pulis para sa trespass. Pinatayan niya ako ng telepo. Ramdam ko ang paninikip ng dibdib ko. Hindi ito dahil sa sakit sa puso na madalas kong gamutin, kundi dahil sa matinding puot at pighati. Eksakto namang tumunog muli ang cellphone ko, isang unregistered number. Sinagot ko ito ng may halong kaba. Dr. Tina? Si Sarah ito. Bulong ng boses sa kabilang linya. Si Sarah, ang head nurse ko na pinagkakatiwalaan ko. Sarah, anong nangyayari? Doktora, huwag po kayong babalik dito sa ospital. Nag-file na po ang board ng formal na reklamo sa PRC, Professional Regulation Commission. May kasamang request para sa agarang suspension ng license nyo. At doktora, may mga pulis na rito. Nag-issue na po sila ng warrant of arrest laban sa inyo para sa qualified theft at estafa. Itinuro po kayo ni Doña Victoria na kumuha ng pondo na para sana sa charity ward. Halos mabitawan ko ang cellphone ko. Hindi lang nila ako gustong hiyain. Gusto nila akong mabulok sa kulungan para hindi ko na mabawi ang kung anong meron sila. Dr. Tina, kailangang umalis na tayo rito. Seryosong sabi ni Gael habang tinitingnan ang paligid. May napansin siyang isang itim na SUV na dahan-dahang huminto sa dikalayuan. Parang may mga nagmamasid na sa atin. Pero ang mga gamit ko, ang mga dokumento ng papa ko, pagmamakaawa ko. Wala nang oras, doktora. Kapag nahuli kayo ngayon, wala na tayong pagkakataong linisin ang pangalan nyo. Ang mga gamit, pwedeng palitan. Pero ang kalayaan nyo, kapag nawala yan, panalo na sila. Muli kong tiningnan ang mga karton sa ulan. Doon, nakita ko ang puting coat ko. Ang coat na sumisimbolo sa pangarap ko simula pagkabata.
Ngayon, marumi na ito. Tila basahan na lang sa gilid ng kalsada. Tara na, pabulong kong sabi. Ang boses ko ay wala ng emosyon. Patay na ang Tina na mapagmahal at mapagtiis. Ang naiwan na lang ay ang Tina na wala ng takot mawalan dahil kinuha na nila ang lahat. Sumakay kami muli sa sasakyan ni Gael. Habang papalayo kami sa condominium, nakita ko ang dalawang sasakyan ng pulis na huminto sa harap ng lobby. Tama si Gael. Kung nagtagal pa ako ng 5 minuto, posibleng nakaposes na ako ngayon. Saan tayo pupunta? Tanong ko habang pinapahid ang huling luha sa pisingi ko. Sa Batangas, sagot ni Gael. May isang maliit na klinik doon na pag-aari ng tiyahin ko. Doon hindi ka nila agad mahahanap. Doon tayo magsisimulang mag-audit ng mga dokumentong linakaw ko bago ako sipahin ni Doña Victoria. Tumingin ako sa rearview mirror. Ang mga ilaw ng Makati ay unti-unting lumiliit. Sa gabi ring ito, ang aking pangalan, ang aking karera, at ang aking dangal ay tuluyan ng binura ng mga taong pinaglingkuran ko. Pero habang binubura nila ang lumang Tina, hindi nila alam na gumagawa sila ng isang babaeng magiging pinakamalaking bangungot nila. Batangas, ulit ko. Sige, doon tayo. Habang bumibilis ang takbo ng sasakyan, isa lang ang nasa isip ko. Renzo, Mama, hindi niyo ako mapapatay sa isang gabi lang. Ang bawat luhang pumatak sa akin ngayon, babayaran niyo ng higit pa sa yaman niyo. Nakarating kami sa Batangas ng magmamadaling araw. Malayo na ang narating ng isip ko bago pa man tumigil ang sasakyan sa tapat ng isang lumang bahay na bato na may karatula sa harap. Klinika de San Sebastian. Ang simoy ng hangin ay hindi na amoy usok at polusyon ng Maynila. Amoy dagat na ito. May halong amoy ng tuyong dahon at kape. Dito muna tayo, sabi ni Gael habang pinapatay ang makina. Hindi ito marangya gaya ng Villarreal Medical, pero dito, ligtas ka. Bumaba ako sa sasakyan. Masakit ang buong katawan ko, hindi dahil sa biyahe, kundi dahil sa bigat ng mga pangyayari sa nakaraang ilang oras. Sinalubong kami ng isang matandang babae na may suot na puting apron, si Tita Helen. Siya ang tiyahin ni Gael at ang doktor na nagpapatakbo ng maliit na klinika. Gael, bakit ngayon lang kayo? Tanong ni Tita Helen, pero agad siyang natigil nang makita ako. Siya ba ang sinasabi mo? Tumango si Gael. Si Tina, kailangan niya ng matutuluyan, tita. Medyo mainit ang sitwasyon sa Maynala. Hindi na nagtanong pa ng marami ang matanda. Sa halip, lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking malamig na kamay. Halika muna sa loob, iha. Magpahinga ka muna. Ang mga mata mo ay nagsasabing marami kang pinagdaanan. Ipinasok ako sa isang maliit na silid sa likod ng klinika. Mayroon lamang itong isang simpleng kama, isang lumang aparador at isang bintanang nakaharap sa hardin. Malayo ito sa high-tech na suite ko sa Makati, pero sa unang pagkakataon, naramdaman kong wala nang humahabol sa akin. Nang sumunod na umaga, nagising ako sa tunog ng mga pasyenteng naghihintay sa labas. Kahit pagod, lumabas ako para tumulong. Nakita ko si Tita Helen na abala sa pag-aasika, sa isang batang may mataas na lagnat. Tita Helen, hayaan niyo na po ako, alok ko. Doktor din po ako. Tumingin siya sa akin, tila sinusuri kung kaya ko na. Sige, iha. Kung yan ang makakatulton para gumaan ang loob mo. Naupo ako sa maliit na silya. Isang ina ang lumapit sa akin. Bit-bit ang kanyang anak. Sinimulan kong suriin ang bata. Wala akong stethoscope na mamahalin, walang monitor, wala ring mga resident doktor na naghihintay sa utos ko. Ang tanging meron ako ay ang aking kaalaman at ang aking mga kamay. Habang kinukuha ko ang temperatura ng bata, napatingin ako sa sarili kong mga kamay. Nanginginig ang mga ito. Ang mga kamay na ito, na dati ay humahawak ng scalpel at nagliligtas ng buhay sa pinakamalaking ospital sa bansa,
Na yon ay naglilinis ng sugat at nagrereseta ng paracetamol sa isang maliit na barangay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Doon ko naramdaman ang tunay na sakit. Hindi ang pagkawala ng pera o ng asawa, kundi ang katotohanang ang dangal ko bilang doktor ay ninakaw ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Ang sampal ng katotohanan ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Nang matapos ang clinic hours, nakita ko si Gael sa balkona, abala sa kanyang laptop. Maraming mga papel at folders ang nakakalat sa mesa niya. Gael, bakit mo ito ginagawa? Tanong ko habang nauupo sa tabi niya. Bakit mo ako tinutulungan? Pwede ka namang manahimik na lang pagkatapos mong masisante. Itinigil ni Gael ang pagtatype at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay may lalim na ngayon, kulang napansin. Dahil ang tatay ko ay naging abogado ng tatay mo, Dr. Tina. Diretsyong sagot niya. Nung mamatay ang tatay mo, naging magulo ang paglilipat ng mga dokumento. Ang tatay ko, namatay din siya sa hindi maipaliwanag na paraan matapos niyang subukang questionin ang pamilya Villarreal tungkol sa mga share ng tatay mo sa ospital. Napaatras ako sa gulat. Ano? Ang alam ko, aksidente ang nangyari sa papa mo. Iyon ang pinalabas nila. Mapait na sabi ni Gael. Kaya nung nakuha ako bilang auditor sa Villarreal Medical, hindi yon aksidente. Pumasok ako doon para maghanap ng hustisya para sa tatay ko. At sa paghahanap ko, nakita ko kung paano ka rin nila ginagawang biktima. Ipinakita niya sa akin ang screen ng laptop. May mga spreadsheet doon na puno ng mga numero at transaksyon. Ito ang dahilan kung bakit kanila sinisiraan, doktora. Turo niya sa isang folder na may label na Project Phoenix. Hindi lang pondo ang ninanakaw nila. Ginagamit nila ang pangalan mo para makakuha ng pautang sa isang kumpanya ng gamot sa ibang bansa. Kapag bumagsak ang ospital, ikaw ang sisisihin. Habang sila ay tatakas, dala ang bilyon-bilyong piso. Ramdam ko ang pagdagundong ng puso ko. Hindi lang pala ito simpleng away mag-asawa o agawan ng yaman. Ito ay isang malaking sindikato na pinamumunuan ng sarili kong biyenan. Pero may isang bagay silang hindi alam. Dagdag ni Gael habang binubuksan ang isa pang file. Bago masisante ang tatay ko, may itinago siyang isang kopya ng kasunduan na ginawa ng tatay mo at ni Doña Victoria. Isang kasunduang magpapabagsak sa kanila kapag nalaman ng publiko. Nasaan ang kasunduang yon? Mabilis kong tanong. Yon ang kailangan nating hanapin dito sa Batangas, sagot ni Gael. Sabi ng tatay ko sa huling sulat niya, ibinigay niya ito sa isang taong mapagkakatiwalaan sa bayang ito. Isang taong hindi kailanman mabibili ng pera ng mga Villarreal. Tumingin ako sa malayo, sa dagat na tila walang hanggan. Noong nakaraang gabi, akala ko ay katapusan na ng lahat. Pero dito sa tahimik na bayang ito, kasama ang isang taong may sarili ring sugat mula sa nakaraan, naramdaman kong nagsisimula pa lang ang laban. Gael, gagawin ko ang lahat, determinadong sabi ko. Hindi lang para sa pangalan ko, kundi para sa tatay mo at sa lahat ng mga pasyenteng niloloko nila. Isang cliffhanger ang bumisita sa isip ko nang biglang may humintong itim na sasakyan sa tapat ng klinika. Hindi ito ang sasakyan ni Gael. Higit na mas marangya ito at may plakang pamilyar sa akin. Nandito na sila, bulong ni Gael habang mabilis na isinasara ang kanyang laptop. Pamukas ang pinto ng itim na sasakyan. Inaasahan ko ang mga pulis o ang mga goons ni Doña Victoria, kaya naman hinawakan ko ng mahigpit ang braso ni Gael. Pero ang bumaba ay isang lalaking naka-Amerikana, hawak ang isang mamahaling briefcase. Si Ate Marcelo, ang pamilyang abogado ng mga Villarreal na dati ay yumuyuko sa akin sa tuwing bibisita ako sa boardroom. Ngayon, ang kanyang ngiti ay hindi na paggalang. Ito ay pang-uuyam. Dr. Vergara, pati niya habang naglalakad patungo sa balkona. Masyadong malayo ang narating ninyo para lang sa isang bakasyon. Anong ginagawa mo rito, Marcelo? Paano niyo ako nahanap? Tanong ko,
Pinipilit na huwag manginig ang boses. Huwag ninyong maliitin ang abot ng kamay ni Doña Victoria, Doktora. Narito ako para maghatid ng isang oportunidad, isang huling pagkakataon para sa iyong kapayapaan. Inilapag niya ang isang folder sa mesa, sa ibabaw mismo ng mga papel ni Gael. Pinuksan ko ang folder. Isa itong quitclaim and confidentiality agreement. Isang kasunduan na nagsasabing isinusuko ko ang lahat ng aking shares, ari-arian at karapatan sa Villarreal Medical kapalit ng pagbawi nila sa mga demanda at isang malaking halaga ng pera para makaalis ako ng bansa. Pirmahan mo lang yan at bukas na bukas din, malinis na ang pangalan mo. Pwede kang magsimula muli sa ibang bansa, sa Amerika o sa Europe. Doon, hindi nila alam na magnanakaw ka, sabi ni Marcelo. Tumingin ako sa dokumento pagkatapos ay kay Gael. Nakita ko ang galit sa mga mata ni Gael pero nanatili siyang tahimik. Hinihintay niya ang desisyon ko. At kung hindi ako pumirma? Tanong ko. Alam mo ang sagot dyan, Tina. Ang warrant of arrest mo ay executable na. Sa oras na tumalikod ako rito nang wala ang pirma mo, tatawag ako sa provincial police. At sa edad mong yan, sa tingin mo ba ay kakayanin mo ang buhay sa loob ng selda habang dinidinig ang kaso mo sa loob ng 10 taon? Humakbang ako paitaas. Tinitigan ko si Marcelo ng diretso sa mga mata. Sabihin mo kay Doña Victoria at sa duwag kong asawa na ang danggal ko ay hindi nabibili ng dolyar. Ang perang ibinibigay nyo ay galing sa pawis ko at sa dugo ng mga pasyenteng niloloko nyo. Umalis ka na, Marcelo. Bago ko pa maalala na doktor ako at baka operahan kita ng walang anesthesia. Nawala ang ngiti ni Marcelo. Nagkamali ka ng desisyon, Tina. Sinayang mo ang huling salbabida mo. Padabog siyang umalis at mabilis na pinaandar ang sasakyan. Nang mawala na sila sa paningin namin, napaupo ako sa hagdan. Ang tapang ko ay biglang naglaho, napalitan ng matinding kaba. Tapos na ang laro ng taguan, Doktora. Seryosong sabi ni Gael habang tinutulungan akong tumayo. Kailangan nating bilisan. Kung lahanap ka ni Marcelo, hindi magtatagal at ang mga pulis naman nagkakatok dito. Binalikan namin ang laptop ni Gael. Doktora, tignan niyo ito. Ito ang dahilan kung bakit desperado silang paalisin ka. Ipinakita niya sa akin ang mga digital logs ng Villarreal Medical Center. May mga listahan ng mga pasyente sa cardiology department sa nakalipas na 6 na buwan. May mga pulang marka sa tabi ng ilang pangalan. Ang mga pasyenteng ito, lahat sila ay dumaan sa operasyon sa ilalim ng iyong pangalan. Pero tignan mo ang batch number ng mga stents at gamot na ginamit sa kanila. Turo ni Gael. Sinuri ko ang mga numero. Bilang isang cardiologist, kabisado ko ang mga lehitimong supplier. Ang mga batch numbers na ito ay hindi pamilyar. Hindi ito mula sa kumpanyang kinekontrata namin. Masyadong mura ang presyo nito. Parang mga substandard na gamot mula sa black market. Eksakto, sabi ni Gael. At ang mas masakit, ginamit nila ang iyong digital signature para i-authorize ang pagbili nito. Kapag nagkaroon ng komplikasyon ang mga pasyenteng ito o kung mamatay man sila, ang lisensya mo at ang pangalan mo ang tanging nakasabit sa bawat reseta. Naramdaman ko ang paglamig ng aking sikmura. Ibig mong sabihin, pinapatay nila ang mga pasyente ko gamit ang mga kamay ko? May listahan ako rito ng 5 pasyente na nagkaroon ng matinding komplikasyon matapos ang operasyon. Ang isa sa kanila, pumanaw noong nakaraang linggo. Dugtong ni Gael. Binasa ko ang pangalan ng pasyenteng pumanaw, Aling Nelia. Si Aling Nelia ay isang labandera na matagal kong inalagaan ng libre dahil wala siyang pambayad. Akala ko ay maayos na siya pagkatapos ng huling check-up niya bago ako mapatalsik. Pinatay nila si Aling Nelia. Pabulong kong sabi, ang mga luha ko ay hindi na para sa sarili ko, kundi para sa taong nagtiwala sa akin. Ginamit nila ang tiwala ng mga mahihirap para lang punan ng bulsa ni Doña Victoria. Dito ko naramdaman ang isang uri ng galit na hindi ko akalaing kaya kong maramdaman.
Hindi na ito tungkol sa kondo, sa kotse o sa pera. Ito ay tungkol sa sumpa ko bilang doktor, ang Hippocratic Oath. Ang paglapastangan nila sa buhay ng tao ang naging huling mitsa ng aking takot. Gael, tawag ko sa kanya, ang boses ko ay matalim na ngayon. Saan natin mahahanap ang taong pinagkakatiwalaan ng tatay mo? Kailangan nating makuha ang kasunduang yun ngayon din. Ang sabi sa sulat, nandun siya sa lumang parokya sa kabilang bayan. Isang sakristan na naggangalang Mang Tasyo. Pero may problema. Ano? Nakarating na rin dun ang mga tao ni Doña Victoria. May naghahanap na kay Mang Tasyo simula pa kahapon. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa klinika. Narinig namin ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa paligid ng bahay. Hindi ito tunog ng mga pulis na dumarating na may sirena. Ito ay tunog ng mga taong ayaw magpaayawan ng bakas. Doktora! Sa likod! Takbo! Sigaw ni Gael habang hinihila ako patungo sa kusina. Ngunit bago pa kami makalabas, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa kadiliman ng sala. Hindi ka na aabot sa parokya, Tina. Ang mga anino ng nakaraan mo, dito naman tatapos. Ito ang boses ni Renzo. Pero hindi na ito ang boses ng asawang kilala ko. Ito ang boses ng isang taong handang pumatay para sa kanyang kaligtasan. Ang liwanag ng isang flashlight ay tumama sa mukha ko, dahilan para mapapikit ako. Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Renzo. Hindi ito ang tawa ng lalaking pinakasalan ko. Ito ay tawang puno ng pagkayamot at kawalan ng pag-asa. Tina, bakit ba kailangan mong maging ganito kahirap pasunurin? Sabi ni Renzo habang dahan-dahang lumalapit. Sa likod niya nakita ko ang anino ng dalawang lalaking malalaki ang katawan. Renzo, itigil mo na ito. Matigas kong sabi kahit nararamdaman ko ang panging inig ng aking tuhod. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang tungkol sa mga substandard na gamot. Alam ko ang ginawa niyo kay Aling Nelia at sa iba pang pasyente. Tumigil si Renzo sa paglalakad. Sa kaunting liwanag mula sa labas, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Nawala ang pagiging arrogante. Napalitan nito ng isang uri ng takot. Wala kang alam, Tina. Ginagawa namin ito para iligtas ang ospital, para iligtas ang pamilya natin. Pamilya? Pinapatay niyo ang mga tao para sa pera, Renzo? Tinatawag mo ba yang pagliligtas? Sigaw ko. Hindi pera ang dahilan, bulyaw niya pabalik. Utang! Isang napakalaking utang na hindi mo maiintindihan. Bago pa siya makapagpatuloy, mabilis akong hinila ni Gael patungo sa pintuan ng bodega sa kusina. Doktora, ngayon na! Hulihin niyo sila! Sigaw ni Renzo sa kanyang mga kasama. Nakagulo sa loob ng maliit na klinika. Narinig ko ang pagkabasag ng mga gamit at ang pagsigaw ni Tita Helen sa labas para humingi ng saklolo sa mga kapitbahay. Sa Batangas, ang mga tao ay mabilis rumespond sa sigaw ng saklolo. Ang mga lalaking taga-barangay ay nagsimulang maglabasan, dala ang kanilang mga itak at sulo, dahilan para mag-alinlangan ng mga goons ni Renzo. Kyle! Dito! Tawag ni Tita Helen mula sa isang maliit na lagusan sa likod ng bahay. Tumakas na kayo! Ako na ang bahala rito. Hindi nila sasaktan ng isang matandang doktor sa harap ng maraming saksi. Salamat, Tita! Bulong ni Gael. Mabilis kaming tumakbo patungo sa kadiliman ng taniman ng kape sa likod ng klinika. Rinig ko pa ang pagmumura ni Renzo, pero hindi na sila nakahabol dahil hinarang na sila ng mga nag-aalburutong kapitbahay. Makalipas ang ilang minutong pagtakbo, nakarating kami sa isang lumang jeepney na nakaparada sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Ito ang backup plan ni Gael. Ayos ka lang ba, doktora? Tanong ni Gael habang binubuksan ang pinto. Ayos lang. Pero anong ibig sabihin ni Renzo tungkol sa utang? Tanong ko habang hinihingal. Naupo si Gael sa driver's seat at muling binuksan ang kanyang laptop na nakakonect sa isang portable modem. Ito ang hinahanap ko kanina pa. Tignan niyo ito.
Ipinakita niya sa akin ang isang serye ng mga lihim na transfer ng pondo mula sa Villarreal Medical patungo sa isang kumpanyang tinatawag na Apex Pharma Group. Pero ang mas nakakagulat ay ang mga sulat kamay na kasunduan na nascan ni Gael mula sa opisina ni Doña Victoria bago siya masisante. Ang Villarreal Medical Center ay hindi lang basta naghihirap, paliwanag ni Gael. 5 taon na ang nakakaraan, nagsugal si Doña Victoria sa stock market gamit ang pondo ng ospital. Natalo siya ng halos 2 bilyong peso. Para hindi malaman ng board at para hindi kayo tuluyang mabangkarot, nangutang siya sa Apex Pharma. Apex Pharma? Sila rin ang supplier ng mga substandard na gamot, di ba? Tanong ko. Eksakto. Hindi lang sila basta supplier. Sila ay isang malaking sindikato ng mga peking gamot sa Southeast Asia. Ang utang ni Doña Victoria ay may kondisyon. Ang ospital nyo ang magsisilbing front para sa pagpapakalat ng kanilang mga produkto sa Pilipinas. At kapag hindi nakabayad si Doña Victoria, unti-unti nilang kukunin ang kontrol sa ospital hanggang sa maging pag-aari na nila ito ng tuluyan. Napahawak ako sa aking noo. Kaya pala kailangan nilang alisin ako. Dahil bilang medical director, malalaman ko ang tungkol sa kalidad ng mga gamot. At ang shares ko ang kailangan nila para mabayaran ang bahagi ng utang sa Apex. Si Doña Victoria ay isang bihag na rin ng sarili niyang kasakiman, sabi ni Gael. At si Renzo? Siya ang sunod-sunuran na anak na handang isakripisyo ka para lang hindi sila mapahiya o makulong. Dito ko naramdaman ang matinding awa, hindi para sa sarili ko, kundi para sa pamilyang pinaglingkuran ko. Nabulag sila ng karangalan at yaman hanggang sa mabulok na ang kanilang mga kaluluwa. Gael, kailangan nating mahanap si Mang Tasyo, sabi ko ng may bagong determinasyon. Kung totoo ang sinabi mo tungkol sa kasunduan ng tatay ko, yon ang tanging paraan para mabawi ko ang ospital bago ito tuluyang makuha ng Apex Pharma. Malapit na tayo sa parokya, sagot ni Gael habang pinapaandar ang jeepney. Pero kailangan nating mag-ingat. Kung nahanap tayo ni Renzo sa klinika, ibig sabihin ay hindi sila titigil hanggat hindi kanila nahuhuli. Habang bumabaybay kami sa madilim na kalsada ng Batangas, napansin ko ang isang bagay sa screen ng laptop ni Gael. Isang email na kapapasok lang sa inbox ng ospital na na-intercept niya. Subject: Final warning, execution of transfer. From Apex Management Content. You have 48 hours to secure Dr. Vergara's signature. If not, the board will be informed of the debt and the foreclosure will begin. 48 oras, bulong ko. Iyon na lang ang natitirang oras natin bago mawala ang lahat. Eksaktong pagdating namin sa harap ng lumang simbahan, nakita namin bukas ang malaking pinto nito. Pero walang tao. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng isang kampana na tila tumutunog ng kusa dahil sa hangin. Pagpasok namin, nakita namin ang isang matandang lalaki na nakahandusay sa paanan ng altar. Mang Tasyo! Sigaw ni Gael. Agad kaming tumakbo ni Gael patungo sa matandang nakahandusay sa paanan ng altar. Sa gitna ng madilim na simbahan, ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga kandilang unti-unti nang nauubos. Mang Tasyo! Mang Tasyo! Naririnig niyo po ba ako? Nanginginig na tawag ni Gael habang kinukuha ang pulso ng matanda. Dali-dali akong lumapit. Ang instinct ko bilang doktor ay otomatikong gumana. Nakita ko ang isang sugat sa kanyang ulo, tila hinampas ng isang matigas na bagay. Buhay pa siya, Gael, pero mahina ang pulso niya. Kailangan natin siyang mailabas dito. Dahan-dahang imulat ni Mang Tasyo ang kanyang mga mata. Nang makita niya ako, rumespond ang kanyang mga tuyong labi. Ikaw, kamukha mo ang iyong ama, pabulong niyang sabi bago muling mapapikit dahil sa sakit. Mang Tasyo, nasaan po ang iniwan ng tatay ni Dr. Tina? Nahanap na po kami ng mga Villarreal, sabi ni Gael nang may pagmamadali. Itinaas ni Mang Tasyo ang kanyang nanginginig na kamay
at itinuro ang isang malaking rebulto ng San Sebastian sa gilid ng altar. Sa ilalim ng paanan ng santo, ang pangakong hindi mababasag bago pa man siya tuluyang mawala ng malay, binuhat na siya ni Gael patungo sa isang ligtas na sulok sa likod ng sacristy. Samantala lumapit ako sa rebulto. Isang lumang kahoy na imahe ito na tila ilang dekada na ang tanda. Sa ilalim ng pedestal nito, may isang maliit na bahagi ng sahig na tila maluwag ang pagkakasemento. Gamit ang isang maliit na metal na nakita ko sa tabi, pinuwersa kong buksan ang sahig. Doon, nakita ko ang isang kahon na gawa sa nara, nakabalot sa isang plastik na hindi pinapasok ng tubig. "Nahanap ko na, Gael!" sigaw ko. Binuksan ko ang kahon sa loob ng sasakyan habang mabilis kaming lumalayo sa parokya. Sa loob ay may ilang mga lumang litrato, isang kwintas na may pendant na krus at isang makapal na dokumento na may selyo ng Notary Public noong taong 1995. Binasa ko ang pamagat ng dokumento. Trust Agreement and Conditional Ownership Deed of the Vergara Villarreal Assets. Habang binabasa ko ang bawat pahina, tila tumigil ang mundo ko. Ang katotohanang alam ko sa loob ng 10 taon ay isang malaking kasinungalingan. "Gael, tingnan mo ito," sabi ko. Ang boses ko ay puno ng pagkamangha at pait. "Ang Villarreal Medical Center, hindi ito pag-aari ng mga Villarreal sa simula pa lang. Ang lupa at ang pundasyon ng gusali ay pag-aari ng nanay ko. Ang pamilya Villarreal ay mga managers lamang na binigyan ng tatay ko ng pagkakataong patakbuhin ng ospital kapalit ng 30% na kita. Ibig mong sabihin, ikaw ang may-ari ng 70% ng buong ospital simula pa noong bata ka?" Tanong ni Gael habang nakatingin sa kalsada. "Oo, pero may kondisyon ang tatay ko," pagpapatuloy ko. "Ibinigay niya ang pamamahala kay Doña Victoria at sa tatay ni Renzo dahil masyado pa akong bata noon. Pero nakasaad dito sa Ethical and Integrity Clause na sa oras na mapatunayan na ang mga tagapamahala ay gumawa ng kriminal na gawain, pandaraya o paglapastangan sa propesyong medical, ang lahat ng karapatan nila ay otomatikong mababawi at babalik sa akin bilang nag-iisang tagapagmana." Isang twist ang lumabas sa huling pahina. Isang sulat kamay na mensahe mula sa aking ama. "Tina, anak, alam kong balang araw ay makakarating ka sa puntong ito. Ipinagkatiwala ko ang lahat sa kanila dahil inakala kong ituturing kanilang pamilya. Pero kung binabasa mo na ito ngayon, ibig sabihin ay nabigo ako. Huwag kang matakot na bawiin ang sayo. Ang ospital na ito ay itinayo hindi para sa yaman, kundi para sa serbisyo. Gamitin mo ang dokumentong ito para ituwid ang mali." Niyakap ko ang dokumento sa aking dibdib. Naramdaman ko ang presensya ng tatay ko sa loob ng sasakyang iyon. Ang lahat ng pagtitiis ko, ang lahat ng pang-aalipusta ni Doña Victoria at ang pagtataksil ni Renzo, lahat ng iyon ay may katapat na kabayaran. "Hindi lang ito basta papel, Gael," sabi ko ng may matalim na determinasyon. "Ito ang hatol ng kamatayan para sa kapangyarihan ng mga Villarreal. Pero kailangan nating makuha ang ebidensya ng ethical violation para ma-activate ang clause na yan," paalala ni Gael. "Ang dokumentong yan ay kailangang samahan ng patunay ng kanilang mga krimen sa ospital. Mayroon tayong 48 oras bago nila ibenta ang ospital sa Apex Pharma." Tinitigan ko ang orasan sa dashboard. "Kailangan nating bumalik sa Manila. Kailangan nating pumasok sa loob ng Villarreal Medical." "Delikado iyon, doktora. Siguradong nakaabang ang mga pulis sa bawat kanto," sabi ni Gael. "May mga kaalyado pa ako sa loob, Gael. Ang mga nurse, ang mga janitor, ang mga taong tinulungan ko noong walang-wala sila. Oras na para gamitin ang utang na loob na kailanman ay hindi naintindihan ni Renzo." Habang papalapit kami sa hangganan ng Batangas at Laguna, nakita namin ang isang checkpoint ng pulis sa malayo. "Teka, hindi yan basta checkpoint," pansin ni Gael. "May kasama silang mga tauhan na naka-uniforme ng Villarreal Security." "Naka-lockdown na ang labasan," bulong ko. "Alam nilang nakuha na natin ang kailangan natin?" Ngumiti ako ng bahagya.
Isang matapang at mapanganib na plano ang nabubuo sa isip ko. Kung gusto nila ng giyera, ibibigay ko sa kanila. Gael, ibaling mo ang sasakyan sa gilid. May tatawagan ako. Hello, Sarah? Naririnig mo ba ako? Halos pabulong ang boses ko habang nakakubli kami ni Gael sa likod ng isang malaking delivery truck sa isang madilim na gasoline station. Ang ulan ay malakas pa ring bumubuhos, tila nakikiramay sa tensyong bumabalot sa amin. Doktora! Salamat sa Diyos! Tumawag kayo! Rinig ko ang hagulgol ni Sarah sa kabilang linya. Magulo rito sa ospital, doktora. Maraming mga pasyente ang nagrereklamo dahil sa mga gamot na ibinibigay. At si Doña Victoria, ipinatatanggal na niya ang lahat ng mga gamit niyo sa office. Pinapalitan na po sila ni Doktora Isabel. Huminga ako ng malalim. Ang sakit na naramdaman ko noong unang gabi ay wala na. Ang natitira na lang ay ang lamig ng determinasyon. Sarah, makinig ka ng mabuti. Wala na tayong oras. May nahanap kaming dokumento na magbabawi sa lahat ng kapangyarihan nila. Pero kailangan ko ng access sa central server ng pharmacy at sa patient record sa loob ng opisina ko. Pero doktora, mahigpit ang security. Bawat kanto ay may guard na dala ang litrato nyo. At si Renzo, nandun siya sa opisina nyo ngayon. Tinitignan ang lahat ng files nyo. Tumingin ako kay Gael. Tumango siya. Pahiwatig na handa na ang kagamitan niya. Sarah, tandaan mo nung inoperahan ko ang nanay mo ng lebre dahil wala kayong pambayad? Tandaan mo nung pinagtanggol kita sa board nung muntik ka nang matanggal dahil sa isang maliit na pagkakamali? Hinding-hindi ko po makakalimutan yon, doktora. Kayo ang nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Ngayon, Sarah, hihilingin ko sa iyo ang utang na loob na yon. Hindi para sa akin, kundi para sa lahat ng pasyenteng nanganganib ang buhay sa loob ng ospital na yon. Kailangan namin ni Gael na makapasok ng hindi napapansin. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandali, sumagot si Sarah nang may boses na puno ng tapang. May delivery ng mga oxygen tank bukas ng madaling araw 3:00. Ang driver ay ang kapatid ko. Isasama niya kayo sa loob. Sa morgang daan niyo, doktora, dun lang ang tanging lugar na hindi masyadong binabantayan ng mga tao ni Doña Victoria. Salamat, Sarah. Magkita tayo sa loob. Ibinaba ko ang telepo at tumingin kay Gael. Handa ka na ba? Walang atrasan nito. Matagal na akong walang inatrasan, doktora. Sagot ni Gael habang tinitignan ang kanyang laptop. Nakaset up na ang mga codes ko. Kapag nakasaksat na ako sa main server, tatagal lang ng 10 minuto para ma-download ang lahat ng digital signatures at batch numbers ng mga peking gamot. Bumalik kami sa Maynala gamit ang isang lumang ambulance. Yan na hiniram ni Gael mula sa isang kaibigang operator. Sa checkpoint ng pulis sa SLEX, naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Isang pulis ang lumapit at kumatok sa bintana. Saan ang punta nito? Tanong ng pulis habang sumisilip sa loob. Si Gael, na nakasuot ng uniforme ng driver, ay sumagot ng kalmado. Emergency transfer po, sir. Mula Batangas Medical Center patungong Manila. Critical po ang pasyente. Tumingin ang pulis sa akin. Nakasuot ako ng puting coat, face mask, at nakayuko sa itaas ng isang pasyenteng gawa-gawa lamang namin gamit ang mga unan at kumot. Dalian nyo! Sabi ng pulis, at hudyat na pwedeng na kaming dumaan. Nakahinga ako ng maluwag nang makalagpas kami. Ngunit ang kaba sa dibdib ko ay hindi nawala. Papasok kami sa lungga ng mga leon. Papasok kami sa lugar kung saan ako naging biktima para lumabas bilang ang tunay na may-ari. Pagdating namin sa likod ng Villarreal Medical Center, sinalubong kami ng kapatid ni Sarah. Mabilis kaming pinalipat sa isang malaking truck ng oxygen tanks. Ang amoy ng ospital, ang amoy ng alcohol, gamot at kamatayan ay sumalubong sa akin. Pero sa halip na matakot, naramdaman ko ang paglakas ng aking loob. Dumaan kami sa basement, sa madilim at malamig na hallway malapit sa morgue. Bawat yabag ng sapatos namin ay tila umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng madaling araw. Dito tayo!
Bulong ni Gael nang makarating kami sa service elevator. Gamit ang isang duplicate keycard na ibinigay ni Sarah, narating namin ang ikapitong palapag, ang executive floor. Dito matatagpuan ang opisina ko, o ang dating opisina ko. Paglabas namin ng elevator, nagtago kami sa likod ng isang malaking halaman nang makitang may 2 guard na naglalakad sa hallway. Kailangan natin silang ma-distract, bulong ni Gael. Biglang tumunog ang fire alarm sa kabilang dulo ng floor. Nakita naming nagtakbuhan ang mga guard patungo doon. Alam kong gawa yon ni Sarah mula sa nursing station. Mabilis kaming tumakbo patungo sa pinto ng aking opisina. Pero bago pa man namin mabuksan ang pinto, bumukas ito mula sa loob. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Lumabas si Isabel, suot ang aking puting coat na may borda pa ng pangalan kong Dr. Celestina Vergara. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Lumabas si Isabel, suot ang aking puting coat na may borda pa ng pangalan kong Dr. Celestina Vergara. Hawat niya ang isang baso ng wine at tila kakatapos lang niyang mag-ayos ng mga gamit sa loob. "Oh, look who's back," nakangiting sabi ni Isabel. Ang boses niya ay puno ng panunuya. "The thief returns to the scene of the crime. Akala ko ba tumakas ka na sa Batangas?" "Hubarin mo ang coat na yan, Isabel," matigas kong sabi. "Hindi mo yan deserve." Really, Tina? Ingit ka ba? Bagay sa akin, di ba? Bagay sa akin ang lahat ng meron ka. Ang opisina mo, ang posisyon mo, at ang asawa mo. Numiti ako, isang matalim at mapanganib na ngiti. Sige, lasapin mo ang bawat sandali, Isabel. Dahil sa loob ng ilang minuto, hindi lang coat na yan ang mawawala sa'yo, pati ang lisensya mo at ang kalayaan mo ay isasama ko sa pagbagsak nyo. "Guards!" sigaw ni Isabel. Ngunit bago pa makalapit ang mga guards, isang pamilyar na boses ang narinig sa intercom ng buong floor. "Huwag kayong gagalaw! Ang lahat ng transaksyon sa floor na ito ay kasalukuyan ng nire-record at ipinapadala sa labas." Ito ang boses ni Gael, na nakapasok na pala sa maintenance room sa tabi ng opisina ko. Tumingin ako kay Isabel, na ngayon ay nagsisimula ng mamutla. "Ang huling hiling ko sa'yo, Isabel. Sana ay masanay ka sa suot mong orange na jumpsuit sa hinaharap. Dahil mas bagay yun sa'yo kaysa sa puting coat na ito." Sa sandaling yon, narinig ko ang pagbukas ng isa pang pinto sa dulo ng hallway. Si Renzo ay papalapit kasunod ang kanyang ina na si Doña Victoria. "Anong kaguluhan ito?" bulyaw ni Doña Victoria. "Ang katapusan niyo," sagot ko habang inilalabas ang dokumento mula sa aking bag. "Ang katotohanan ay hindi niyo kayang ibaon sa lupa dahil ang lupa mismo ay hindi inyo." Isang pirasong papel, Tina? Iyan ba ang sandata mo? Humalakak si Doña Victoria, isang tunog na puno ng put at paghamak habang nakatayo sa gitna ng hallway ng executive floor. Ang liwanag ng mga chandelier ay tumatama sa kanyang mga mamahaling alahas, ngunit mas nakakasilaw ang talim ng kanyang titig. Sa tingin mo ba, ang isang lumang dokumento mula sa isang patay na tao ay sapat na para tibagin ang pamilya Villarreal? "We built this hospital. Kami ang nagpalago nito. Binuhay niyo ito gamit ang nakaw na yaman ng mga magulang ko, Victoria." Matigas kong sagot. "At pinanatili niyo itong nakatayo gamit ang buhay ng mga pasyente ing walang malay. Ang dokumentong ito ay hindi lang papel. Ito ang hatol ng katotohanan." Tumingin ako kay Renzo. Nakatayo siya sa likod ng kanyang ina, tila isang batang nagtatago sa saya ng magulang. Ang mga mata niya ay hindi makatingin ng diretso sa akin. May bahid ng takot, pag-aalinlangan at isang bagay na mas masakit tignan, ang kawalan ng paninindigan. "Renzo," tawag ko sa kanya. Ang boses ko ay hindi na galit, kundi puno ng pait na awa. "Mag-usap tayo. Tayong dalawa lang." "Wala kayong dapat pag-usapan," bulyaw ni Doña Victoria. "Hayaan mo siya, ma.
Sa wakas ay nagsalita si Renzo. Ang boses niya ay nanginginig. Kailangan ko itong tapusin. Nagkatinginan kami ni Victoria. Alam kong iniisip niya na kaya pa akong manipulahin ni Renzo. Isang hudyat ang ibinigay niya sa mga guards na lumayo ng bahagya habang pumasok kami ni Renzo sa loob ng aking dating opisina. Ang opisina ngayon ay amoy na ng pabango ni Isabel. Pagkasara ng pinto, nanatiling tahimik si Renzo sa loob ng ilang sandali. Pinanood ko siyang humawak sa mesa. Ang mesang dati ay magkasama naming pinagplanuhan para sa aming kinabukasan. Tina, pabulong niyang panimula. Bakit kailangang umabot sa ganito? Pwede naman tayong magkasundo. Ibibigay ko sa iyo ang perang kailangan mo. Pwede kang mamuhay ng marangya sa ibang bansa. Bakit kailangan mo pang sirain ang lahat? Hindi ko sinisira ang lahat, Renzo. Kayo ang sumira sa sarili niyo nung hinayaan niyo ang Apex Pharma na pasukin ang ospital na ito. Nung hinayaan niyo ang mga peking gamot na pumatay sa mga tao, lumapit ako sa kanya. Tinitigan ko ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamahal. Sabihin mo sa akin ang totoo. Alam mo ba? Alam mo ba ang tungkol sa mga substandard na gamot bago pa ito pumatay kay Aling Nelia? Umiwas siya ng tingin. Ang katahimikan niya ay sapat na sagot. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa dibdib ko. Hanggang sa huli, umasa akong biktima lang din siya ng kanyang ina. Pero ngayon, malinaw na. Kasabwat siya. Tina, wala akong magagawa. Ang utang ni Mama. Papatayin kami ng mga taga-Apex kapag hindi kami sumunod. Ginagawa ko ito para protektahan tayo. Protektahan tayo? O protektahan ang luho nyo? Hinarap ko siya ng may galit. Renzo, may pagkakataon ka pa. Tulungan mo akong ilabas ang mga files sa server. Maging saksi ka laban sa sarili mong ina. Iligtas mo ang kaanting danggan na natitira sa'yo. I'll help you, Renzo. Gagawin ko ang lahat para hindi ka mabulok sa kulungan kung tutulungan mo akong itigil ang krimen na ito. Nakita ko ang paglambot ng kanyang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, naniwala ako. Naniwala ako ang lalaking mahal ko ay nandoon pa rin. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang aking mga kamay. Totoo ba, Tina? Tutulungan mo ako? Oo, Renzo. Sabihin mo lang ang totoo. Ngumiti siya ng bahagya. Pero ang meeting yon ay biglang nagbago. Naging malamig, naging mapanganib. Bago ko pa namalayan, marahas niyang hinablot ang bag ko. Ang bag kung saan nakalagay ang trust agreement at ang USB na naglalaman ng mga billing logs. Renzo, anong ginagawa mo? Sigaw ko habang pilit kong binabawi ang bag. I'm sorry, Tina, pero mas mahalaga ang buhay namin kaysa sa moralidad mo. Sabi niya habang tinutulak ako ng malakas patungo sa sofa. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Victoria kasama ang mga guards. Nakuha mo ba, Renzo? Inangat ni Renzo ang dokumento at ang USB. Nandito na, Ma. Renzo, wag! Yan lang ang tanging ebidensya para malinis ang pangalan ko. Sigaw ko, pilit tumatayo kahit masakit ang braso ko mula sa pagkakatulak. Tumawa si Doña Victoria habang kinukuha ang dokumento. Sabi ko sa iyo, Tina, mahina ka. Masyado kang mapagtiwala. Akala mo ba ay pipiliin ka ni Renzo kaysa sa kanyang sariling dugo at yaman? Tumingin ako kay Renzo. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. You were always the smarter, Dr. Tina. Pero sa mundong ito, ang talino ay walang kwenta kung wala kang sikmura para sa kapangyarihan. Ilabas na yan, utos ni Doña Victoria sa mga guards. Dalhin siya sa basement. Doon niyo siya itago hanggang sa matapos ang pirmahan sa Apex Pharma bukas. Kapag tapos na ang lahat, bahala na kayo kung anong gagawin niyo sa kanya. Hinawakan ako ng mahigpit ng 2 malalaking guards. Pilit akong nagpupumiglas, pero masyado silang malakas. Habang hihila nila ako palabas, nakita ko si Gail na lumabas mula sa maintenance room sa kabilang dulo ng hallway. Susubukan sana niyang lumapit, pero hinarang siya ng 3 pang guards. Gail, tumakas ka na! Iligtas mo ang sarili mo! Sigaw ko.
Nakita kong sinubukan ni Gael na lumaban, pero pinagtulungan siya ng mga guards hanggang sa bumagsak siya sa sahig. Bago ako tuluyang maipasok sa elevator, nakita ko si Doña Victoria na sinisindihan ng dulo ng trust agreement gamit ang isang lighter. "Say goodbye to your legacy, Dr. Vergara," bulong niya. Nang sumara ang pinto ng elevator, naramdaman ko ang matinding kawalan ng pag-asa. Nawala ang dokumento, nawala ang USB, nawala ang huling pagkakataon ko para mabawi ang lahat. At higit sa lahat, nawala na ang huling piraso ng pagmamahal na meron ako para sa asawa ko. Dinala ako sa basement, sa isang madilim at maalingasaw na storage room na malayo sa mga mata ng mga tao. Ipinasok nila ako doon at nilock ang pinto mula sa labas. Renzo! Victoria! Sigaw ko habang kinakalampag ang bakal na pinto. Hindi ito ang katapusan! Babayaran niyo ito! Napaupo ako sa malamig na sahig. Ang dilim ay tila kumakain sa aking pagkatao. Ngunit sa gitna ng aking pag-iyak, naramdaman ko ang isang matigas na bagay sa loob ng aking medyas. Dahan-dahan ko itong kinuha. Isang maliit na memory card. Naalala ko ang ginawa namin ni Gael sa ambulansya kanina. Gumawa kami ng kopya ng lahat ng files sa isang micro SD card bilang backup plan. Nung nasa opisina kami habang hindi nakatingin si Renzo, mabilis ko itong inilipat mula sa USB patungo sa card na ito. Ang USB na kinuha ni Renzo ay naglalaman lamang ng mga lumang hospital brochures at mga random files. Ang dokumento? Alam kong susungugin nila yon, kaya naman binigyan ko sila ng fake copy na ginawa namin ni Gail sa Batangas. Isang kopya na sadyang may maling impormasyon para isipin nilang hawak na nila ang alas ko. Ang totoong trust agreement? Nandun pa rin kay Mang Tasyo, ligtas na nakatago sa isang lugar na tanging si Gail lang ang nakakaalam. Pinahid ko ang aking mga luha. Ang pananakit nila sa akin, ang pagtataksil ni Renzo, lahat ng yon ay bahagi ng plano para makuha ang kanilang kumpiyansa. Ngayon, akala nila ay panalo na sila. Akala nila ay wala na akong laban. Huling pagkakataon na yon, Renzo, pabuling kong sabi sa dilim. Ngayon, wala na akong ititira sa inyo. Kinuha ko ang maliit na transmitter na ibinigay ni Gael bago kami maghiwalay. Pinindot ko ang button. Gael, naririnig mo ba ako? I'm in the basement. Nakuha nila ang pain. Ready for the next phase. Ang katahimikan sa loob ng madilim na storage room ay binasag ng malakas na pagpihit ng kandado. Akala ko ay si Gael na ang dumating para iligtas ako. Pero nang bumukas ang pinto, ang liwanag mula sa hallway ay nagpakita ng tatlong anino na hinding-hindi ko malilimutan. Si Doña Victoria, si Renzo, at si Isabel. Pumasok sila ng may mapang uyam na mga ngiti. Si Isabel ay nakakapit sa braso ni Renzo, tila ipinapakita sa akin na nakuha na niya ang lahat ng sa akin. Inilapag ni Doña Victoria ang isang tablet sa ibabaw ng isang lumang kahon sa harap ko. "Huwag ka nang umasang may madliligtas sa iyo, Tina." Simula ni Doña Victoria, ang boses niya ay kasing lamig ng semento sa basement. "Tignan mo ito. Ito na ang tingin ng mundo sa dakilang Doktora Vergara." Tiningnan ko ang screen ng tablet. Isang balita mula sa isang sikat na news portal ang nakabalandra. Dating cardiologist ng Villarreal Medical, dumaranas ng matinding mental breakdown. May kalakip itong video, isang edited na footage ng pagwawala ko sa ballroom noong unang gabi na dinagdagan ng mga peking pahayag mula sa mga doktor na binayaran nila. Sinasabi doon na matagal na akong may sakit sa isip at ang lahat ng paratang ko laban sa mga Villarreal ay bahagi lamang ng aking delusyon at paranoia. "Isang baliw, Tina. Iyan ang tingin sa iyo ng publiko ngayon," sabi ni Isabel habang hinahaplos ang kanyang tiyan. "Sino ang maniniwala sa isang doktor na wala sa tamang pag-iisip? Kahit ipakita mo pa ang kahit anong ebidensya, sasabihin lang nila na gawa-gawa iyon ng isang may sakit na utak." Naramdaman ko ang paninikip ng aking dibdib. Hindi lang nila kinuha ang lisensya ko.
Pinapatay nila ang kredibilidad ko. Sa mundong ito, kapag tinatakan ka ng baliw, wala nang halaga ang katotohanan mo. At may isa pa kaming sorpresa para sa iyo. Dugtong ni Doña Victoria, sabay tingin kay Renzo. Tumikhim si Renzo, pero hindi pa rin siya makatingin ng diretsyo sa akin. Tina, buntis si Isabel. Magkakaroon na ako ng tagapagmana. Isang tunay na Villarreal na magpapatuloy ng legacy ng ospital. Parang may humiwa sa puso ko nang marinig ko yon. 10 taon kaming sumubok ni Renzo na magkaroon ng anak. Maraming gamot, maraming luha at maraming dasal ang inalay ko para lang mabigyan siya ng pamilya. At ngayon sasabihin niya sa akin na ang babaeng sumira sa amin ang magbibigay sa kanya ng inaasam niyang anak? Kaya intindihin mo, Tina? Sabi ni Renzo. Ang boses niya ay puno ng pagbibigay katwiran sa sarili. Kailangan kong gawin ito. Para sa anak ko. Para sa kinabukasan ng pamilya ko. Hindi ko hahayaang sirain mo ang mundong ipapamana ko sa kanya. Pamilya? Legasya? Tumayo ako, kahit nanging inig ang aking mga binti. Tinitigan ko silang tatlo ng may halong put at awa. Renzo, ang legacy ang sinasabi mo ay nakatayo sa mga bangkay ng mga pasyenteng pinatay nyo. Isabel, sa tingin mo ba ay magiging ligtas ang anak mo sa piling ng mga taong kayang pumatay ng sariling danggal para sa pera? At ikaw, Victoria, sa tingin mo ba ay matatago mo ang katotohanan habang buhay? Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisingi ko mula kay Doña Victoria. Tumahimik ka! Bukas na bukas din, pipirmahan na namin ang kasunduan sa Apex Pharma. Pagkatapos noon, wala na kaming pakialam kung mabulok ka rito o sa mental hospital. Tapos ka na, Tina. Tinalikuran nila ako at lumabas ng silid. Narinig ko ang muling paglock ng pinto. Naiwan akong mag-isa sa dilim kasama ang sakit ng sampal at ang mas matinding sakit ng pagtataksil. Napayak ako ng tahimik. Ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Isabel ang pinakamabigat na daw na tumama sa akin. Pakiramdam ko ay wala na talagang natitira sa akin. Ang 10 taon ko ay tila naging isang malaking biro. Ngunit sa gitna ng aking paghikbi, naramdaman ko ang maliit na SD card sa loob ng aking palad. Ito na lang ang natitira kong alas. Hindi ako susuko. Pabulong kong sabi sa sarili. Para kay Aling Nelia. Para kay Papa. Para sa lahat ng taong umaasa sa akin. Inisip ko ang video na ipinakita ni Victoria. Kung iniisip nilang baliw ako, gagamitin ko yon laban sa kanila. Ang pagiging kampante nila ang magiging pinakamalaking pagkakamali nila. Akala nila ay nasira na nila ang espiritu ko, pero hindi nila alam na sa bawat daon na ibinibigay nila, lalong tumitigas ang aking determinasyon. Kinuha ko ang transmitter at muling sinubukan na tawagan si Gael. Gael? Gael, sumagot ka! Makalipas ang ilang sandali, may narinig akong mahinang crackle mula sa transmitter. Doktora, naririnig kita. Mahinang boses ni Gael. Mukhang nasaktan din siya ng husto. Nandito ako sa kabilang kwarto. Nakatali ako, pero malapit ko nang matanggal ang mga ito. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Ang video ni Victoria, napanood ko rin, pero may hindi sila alam. Ano yun, Gael? Naka-livestream ang lahat ng ginawa nila sa'yo sa basement na ito. Hindi nila alam na bago nila makuha ang mga gamit ko, na-activate ko na ang automatic cloud upload sa mga camera ng hallway at sa loob ng storage room. Ang bawat sampal, ang bawat pag-amin ni Renzo tungkol sa Apex Pharma, lahat yan ay kasalukuyan ng napapanood ng ilang taong pinagkakatiwalaan natin sa labas. Napanggiti ako sa gitna ng aking mga luha. Ang yat daw na akala nila ay tatapos sa akin ay siya palang magiging tali na bibitay sa kanila. Ilang oras na lang, doktora, sabi ni Gael. Bukas sa board meeting, dun natin sila tatapusin. Humiga ako sa malamig na sahig.
tinitigan ang kadiliman. Hindi na ako natatakot. Ang dilim na ito ay hindi na kulungan, kundi ang silid kung saan ko ihahanda ang huling operasyon ng buhay ko, ang pag-oopera para tanggalin ang cancer na kumakain sa Villarreal Medical Center. Ang bawat segundo sa loob ng madilim na storage room ay tila isang taon. Nakaupo ako sa sahig, yakap ang aking mga binti, nakikiramdam sa bawat kalusko sa labas. Ngunit hindi takot ang nanalaitay sa aking mga ugat, kundi isang malamig na apoy ng determinasyon. Alam ko ang bawat pasikot-sikot ng ospital na ito. Alam ko ang bawat butas, bawat hallway at bawat sikretong itinago ng mga pader na ito sa loob ng 12 taon. Isang mahinang kalabog ang narinig ko mula sa vent sa itaas. Pagkatapos ng ilang sandali, ang takeb ng air duct ay dahan-dahang naisantabi. Isang pamilyar na mukha ang sumungaw. "Doktora!" bulong ni Gael. Ang kanyang mukha ay may pasa at ang kanyang labi ay pumutok, pero ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas. "Kailangan nating magmadali. Dilalasing na ni Renzo ang mga guards sa kabilang kwarto bilang selebrasyon, pero hindi magtatagal ay babalikan kanila." Inalalayan ako ni Gael na makapanhik sa itaas. Gumapang kami sa loob ng masikip at maalikabok na ventilation shaft. Habang gumagapang ako, nararamdaman ko ang bawat tibok ng aking puso. Ito na ang huling pagkakataon. Saan tayo pupunta? Pabulong kong tanong. Sa pharmacy archives sa second floor, sagot ni Gael. Hindi sapat ang digital files. Kailangan natin ang physical logs ng batch numbers ng mga gamot na galing sa Apex Pharma. Doon nakatago ang mga resibo na may pirma ni Doña Victoria mismo. Iyon ang smoking gun na hindi nila pwedeng itanggi. Nakarating kami sa archives. Madilim ang buong floor dahil hating gabi na. Gamit ang flashlight ng cellphone ni Gael, sinimulan naming hanapin ang mga folders. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay sumalubong sa amin. "Dito!" Turo ko sa isang metal cabinet na may label na Medical Supplies, Confidential. Ito ang records ng nakaraang 6 na buwan. Mabilis naming binuksan ang cabinet. Hinalugog namin ang mga dokumento hanggang sa mahanap namin ang hinahanap namin. Isang asul na folder na naglalaman ng mga invoices mula sa Apex Pharma. Nakita ko ang mga presyo, napakababa kumpara sa standard market price. At sa ibaba, ang pirma ni Doña Victoria na nag-aapruba sa paggamit ng mga gamot na ito sa mga pasyenteng walang sapat na pambayad. "Nakuha na natin," sabi ni Gael, sabay kuha ng litrato sa bawat pahina. Biglang bumukas ang mga ilaw sa hallway. Narinig namin ang tunog ng alarm. "Nandito sila!" Sigaw ng isang guard mula sa labas. "Takbo, Tina!" Hila sa akin ni Gael. Tumakbo kami patungo sa server room sa dulo ng hallway. Ito ang puso ng buong ospital. Kung makuha namin ang kontrol dito, pwede naming i-broadcast ang lahat ng ebidensya sa bawat monitor sa loob ng Villarreal Medical Center. Pero bago pa kami makarating, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Hindi lang ang archives floor, kundi ang buong door ospital ay nabaon sa kadiliman. "Pinatay nila ang main power grid," bulong ni Gael. "Sinabotahin ni Renzo ang kuryente para hindi tayo makagamit ng server." Narinig namin ang pagbukas ng pinto sa likuran namin. Ang sinad ng mga flashlight ay gumala sa loob ng silid. "Tina! Gael! Alam naming nandoon kayo!" Boses iyon ni Renzo. Puno ito ng desperasyon. "Ibigay niyo na ang folder! Hindi kayo makakalabas dito ng buhay!" Nagtago kami sa likod ng malalaking server racks. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong paghinga at ang mabibigat na yabag ng mga guards na papalapit sa amin. Isang laro ng taguan sa gitna ng dilim kung saan ang taya ay ang aming buhay. "Tina, kailangan mo makaalis dito," bulong ni Gael sa akin. Inabot niya sa akin ang kanyang cellphone at ang micro SD card. "Naka-upload na ang kalahati sa cloud. Ipagpatuloy mo ang pag-send habang inaabala ko sila." "Hindi kita iiwan, Gael," matigas kong sabi.
Doktora, makinig ka. Hinawakan ni Gael ang aking balikat. Ang ospital na ito ang buhay mo. Ang mga pasyente mo ang kinabukasan mo. Hindi ako mahalaga. Pero ikaw? Ikaw ang kailangan nila para itama ang lahat. Please, tumakbo ka na patungo sa emergency exit sa dulo. Bago pa ako makatutol, tumayo na si Gael at sadyang nagpatunog ng isang bakal na silya sa kabilang direksyon. Nandun siya! Sugod! Sigaw ng mga guards. Nakita ko ang liwanag ng mga flashlight na sumunod kay Gael. Ito na ang pagkakataon ko. Tumakbo ako sa kabilang dulo. Ang mga luha ko ay humahadlang sa aking paningin pero hindi ako huminto. Nakarating ako sa emergency exit. Pababa ng hagdan hanggang sa marating ko ang likod ng ospital. Huminto ako sa labas, humihingal, habang nakatingin sa dambuhalang gusali ng Villarreal Medical Center na ngayon ay madilim at tila isang halimaw na nag-aabang. Hawak ko ang cellphone ni Gael. Ang upload bar sa screen ay nasa 90% na. 95%? 98%? Upload complete. Napaupo ako sa damuhan, nanginginig ang buong katawan. Nakasend na ang lahat sa Department of Health, sa National Bureau of Investigation at sa bawat member ng Board of Directors. Bukas ng umaga, sa ganap na alas 9, ang araw ay sisikat hindi para sa tagumpay ni Doña Victoria, kundi para sa kanyang pagbagsak. Ngunit habang tinitignan ko ang ospital, narinig ko ang isang putok ng baril mula sa loob. Gael! Pabulong kong tawag, habang ang takot ay muling bumabalot sa aking puso. Ang katahimikan ng gabi ay muling bumalik. Ngunit ang dilim ay hindi na kasing bigat ng dati. Mayroon ng liwanag na nagmumula sa katotohanan at bukas ang liwanag na yon ay susunog sa lahat ng kasinungalingan ng mga Villarreal. Alas 9 ng umaga. Ang sikat ng araw ay tumatama sa glass facade ng Villarreal Medical Center. Ngunit sa loob ng Grand Boardroom, ang atmosfera ay kasing lamig ng yelo. Nakaupo si Doña Victoria sa kabisera ng mahabang mesa, suot ang kanyang pinakamahal na terno at isang niting tila nanalo sa loterya. Sa tabi niya ay si Renzo na hindi mapakali at si Isabel na panakanakang humahawak sa kanyang tiyan na tila ipinapaalala sa lahat ang kanyang kalamangan. Mga kasama sa board, salamat sa pagdalo sa napakahalagang sandaling ito. Simula ni Doña Victoria habang iniabot sa kanya ng isang abogado ang mga dokumento ng merger sa Apex Pharma. Ngayong araw, hindi lang natin ililigtas ang ospital mula sa krisis na idinulot ng dating medical director. Ngayon ay magsisimula ang isang bagong era ng kasaganaan para sa Villarreal Medical. Sandali lang, Victoria, sabi ng isa sa mga board member, si Dr. Arieta, isang matandang kaibigan ng pamilya Vergara. Nakatanggap kaming lahat ng mga dokumento kagabi sa aming mga email. Napakabigat ng mga paratang doon. May mga video, may mga invoices. Kailangan muna nating linawin ang mga ito bago tayo pumirma. Tumawa ng Mikely si Victoria. Doktor, alam naman natin lahat na si Tina ay dumaranas ng mental breakdown. Ang mga ebidensya na sinasabi niyo ay gawa-gawa ng isang taong desperadong manira dahil hindi niya matanggap na pinalaya siya. Huwag nating hayaang harangan ng isang baliw ang ating pag-unlad. Itinaas ni Victoria ang mamahaling ballpen para pumirma. Ngunit bago pa man dumapo ang tinta sa papel, marahas na bumukas ang pinto ng boardroom. Nanahimik ang lahat. Pumasok ako sa loob, suot ang isang malinis at plansadong puting coat. Hindi ang coat na may borda ng pamilya Villarreal, kundi ang coat na binili ko gamit ang sarili kong ipon nung nagsisimula pa lang ako. Sa likod ko ay dalawang lalaking nakauniporme ng National Bureau of Investigation, NBI, at si Gael na may benda sa braso at sugat sa mukha, pero nakatayo ng tuwid. Buhay si Gael. Ang putok ng baril kagabi ay isang babala lamang at sapat ang kanyang talino para makalusot sa mga guards sa gitna ng dilim. Ang tanging baliw sa silid na ito, Victoria, ay ang taong nag-iisip na makakatakas siya sa batas pagkatapos pumatay ng mga pasyente.
Matigas kong sabi habang naglalakad patungo sa gitna ng mesa. Tina, paano ka nakalabas? Sigaw ni Renzo. Ang mukha niya ay namutla sa takot. Guards! Paalisin ang babaeng yan! Puliaw ni Doña Victoria habang nanginginig ang kanyang kamay na hawak ang ballpen. Huwag kayong gagalaw, utos ng opisyal ng NBI. May dala kaming warrant para sa search and seizure ng lahat ng records ng ospital. At mayroong kaming kautusan mula sa korte para pigilan ang anumang pirmahan na magaganap ngayong araw. Pinitik ni Gael ang switch ng remote control sa mesa. Ang malaking screen sa likod ni Victoria na dapat ay magpapakita ng presentation ng Apex Pharma ay biglang nagbago. Lumabas ang video mula sa basement kagabi. Malinaw na napanood ng lahat ng board members ang pananampal ni Victoria sa akin. Narinig ang boses ni Renzo na umaamin tungkol sa utang sa Apex at sa paggamit ng mga substandard na gamot para protektahan ang kanilang yaman. Ang bawat salitang binitiwan nila sa kadiliman ng storage room ay naging hatol sa kanila sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng boardroom. Hindi totoo yan! Deepfake yan! Sigaw ni Isabel, pilit na tumatayo. Tina, desperada ka na talaga? Deepfake rin ba ito, Isabel? Tanong ko habang inilalabas ang mga physical invoices na kinuha namin sa archives. Ang mga batch numbers na ito ay tumutugma sa mga gamot na ikinamatay ni Aling Nelia at ng 4 pang pasyente sa ilalim ng iyong pangalan. Ang pirma mo, Victoria, ang nag-apruba sa bawat shipment. Napaupo si Doña Victoria. Ang kanyang pagiging arogante ay unti-unting gumuho. Ang mga board members ay nagsimulang magbulungan. Ang iba ay tumayo na sa galit. At higit sa lahat, itinaas ko ang orihinal na trust agreement na dinala ni Mang Tasio, na ngayon ay nasa labas na kasama ang mga abogado ko. Narito ang katotohanang pilit ninyong sinunog. Ang ospital na ito ay hindi inyo. Ang bawat semento, bawat kagamitan, at maging ang lupang kinatatayang nyo ay pag-aari ng pamilya Vergara. Sa ilalim ng integrity clause, ang lahat ng kapangyarihan nyo ay binabawi na sa sandaling ito dahil sa inyong mga kriminal na gawain. Renzo, gawin mo ang isang bagay, sigaw ni Victoria sa kanyang anak. Pero si Renzo ay nakayuko na lang, umiiyak. Ma, tapos na tayo. Napanood na ng lahat. Wala na tayong lusot. Lumapit ako kay Renzo. Tinitigan ko siya ng matagal. Walang galit. Wala ring pagmamahal, tanging kawalan na lang. Sana ay naging mas matapang ka, Renzo. Sana ay pinili mo ang tama kaysa sa luho. Ngayon, ang anak na sinasabi mong ipapamana mo rito ay lalaking ang tanging lega siyang malalaman ay ang kahihiyan ng kanyang ama. Pumasok ang mga pulis sa loob ng boardroom. Doña Victoria Villarreal, Renzo Villarreal at Doktora Isabel La Cuesta. Inaatasan kayong sumama sa amin para sa investigasyon ng qualified theft, estafa at reckless imprudence resulting in multiple homicide. Habang pinapapasukan ng posa si Victoria, pilit pa rin siyang sumisigaw. Hindi ito matatapos dito, Tina. Mabubulok ka rin. Akin ang ospital na ito. Pero wala nang nakikinig sa kanya. Maging si Ruth Isabel ay umiiyak habang kinakaladkad palabas. Ang kanyang mga pangarap na maging reyna ng Villarreal Medical ay naglaho na parang usok. Nang mawala na ang mga guards at ang mga pulis, natahimik ang boardroom. Tumingin sa akin si Dr. Arieta. Lumapit siya at hinawakan ang aking balikat. Welcome back, Dr. Celestina Vergara. O mas dapat ko bang sabihin, Madam Chairwoman? Tumingin ako sa malaking bintana. Mula rito, nakikita ko ang buong syudad. Pagod ako. Wasak ang aking puso. At marami pa akong kailangang ayusin. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman ko ang tunay na laya. Arusin natin ang ospital, sabi ko kay Gael na nakatayo sa tabi ko. Simulan natin sa paghingi ng tawad sa mga pamilyang sinaktan nila. Handa ako, Tina, ngiti ni Gael. Huminga ako ng malalim. Ang laban sa boardroom ay tapos na.
Pero ang laban para ibalik ang dangal ng medisina at ang paghilom ng sarili kong puso, iyon ang susunod na kabanata. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Ang sikat ng araw sa baybayin ng Batangas ay hindi na kasing hapdi ng dati. Ngayon, ang bawat dampi ng hangin sa aking mukha ay tila isang banayad na haplos ng pagpapatawad. Pagpapatawad sa aking sarili dahil sa pananatili sa isang maling relasyon ng napakahabang panahon. Nakatayo ako sa balkona, ng rest house na ipinagawa ni Papa noong bata pa ako. Sa aking mesa ay nakapatong ang isang kopya ng pahayagan. Sa front page, makikita ang balita tungkol sa naging hatol ng korte. Si Doña Victoria at si Renzo ay nasentensyahan ng mahabang taon sa kulungan dahil sa kasong plunder at reckless imprudence resulting in multiple homicide. Si Isabel naman, dahil sa kanyang kondisyon, ay pansamantalang nasa hospital arrest, ngunit ang kanyang lisensya bilang doktor ay tuluyan ng binawi ng PRC. Wala akong naramdamang tuwa nang mabasa ko ang balita. Ang naramdaman ko ay kapayapaan. Ang katarungan ay hindi laging matamis. Minsan, ito ay may halong pait ng panghihinayang sa mga buhay na nasira dahil sa kasakiman. Isang tasa ng mainit na kape ang inilapag sa tabi ko. Masyado ka na namang malalim ang iniisip, doktora, sabi ng isang boses na naging sandigan ko sa pinakamadilim na bahagi ng aking buhay. Napangiti ako at tumingin kay Gael. Wala na ang mga pasa sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay puno na ng buhay. Siya na ngayon ang tumatayong Chief Financial Officer ng ospital na muli nating binuhay. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin mula nung gabing sumakay ako sa sasakyan mo na basang-basa sa ulan. Sagot ko. Marami pang darating na ulan, Tina, pero sa pagkakataong ito, may bubong na tayo at hindi ka na mag-isa. Sabi niya sabay upo sa tabi ko. Ang Villarreal Medical Center ay wala na. Pinalitan ko ang pangalan nito ng Vergara Memorial Medical Center. Hindi lang ito pagbabalik ng pangalan ng aking ama, kundi pagbabalik din ng serbisyong totoo. Ang dating charity ward na pinabayaan nila ay ginawa kong Aling Nelia Community Wing, isang state-of-the-art na pasilidad para sa mga mahihirap na pasyenteng nangangailangan ng operasyon sa puso ng walang bayad. Nung nakaraang linggo, pinisita ko si Renzo sa kulungan. Nung una ay ayaw ko siyang makita. Pero alam kong kailangan ko ito para sa sarili kong closure. Nakita ko siyang makasuot ng orange na jumpsuit, payat at nawala na ang dating kinang sa kanyang mga mata. Tina, patawarin mo ako. Ang tanging nasabi niya habang nakahawak sa salamin na namamagitan sa amin. Sana ay nakinig ako sa'yo. Sana ay pinili kita. Hindi ako sumagot ng mabilis. Tinitigan ko siya at napagtanto ko na wala na ang galit sa puso ko. Pinatawad na kita, Renzo, pero hindi dahil deserve mo ang kapatawaran, kundi dahil deserve ko ang kapayapaan. Ang buhay mo ngayon ay bunga ng sarili mong mga desisyon. Sana sa loob ng rehas na yan, mahanap mo ang sarili mo na matagal mong itinago sa likod ng nanay mo. Iniwan ko siya nang hindi lumilingon. Iyon na ang huling beses na gagamitin ko ang pangalang Villarreal. Sa labas ng kulungan, pinunit ko ang aking lumang ID at itinapon sa hangin. Ngayon, dito sa Batangas, pinapanood ko ang mga bata na naglalaro sa buhanginan. Naalala ko ang anak na hindi namin nabuo ni Renzo. May kaunting kirot pa rin, pero alam kong darating ang tamang panahon para sa lahat. Kung hindi man ako biyayaan ng sariling anak, ang bawat batang nagagamot sa aking ospital ay ituturing kong sariling dugo at laman. Doktora, tawag po kayo mula sa ospital, sabi ni Gael, sabay abot ng telepono. May kailangan daw ng emergency consultation para sa isang complex heart surgery. Kinuha ko ang telepono at mabilis na nakipag-usap sa aking mga resident doctors. Ang boses ko ay matatag, puno ng awtoridad, at higit sa lahat, puno ng pag-asa. Gael, kailangan nating bumalik sa Manila. May buhay na kailangang iligtas. Handa na ang sasakyan, Tina.
Ngiti niya. Bago kami umalis, dumaan muna ako sa harap ng estatwa ni San Sebastian sa maliit na parokya. Nag-alay ako ng puting bulaklak at dahan-dahang humawak sa paanan ng santo kung saan nahanap ang dokumentong nagpabago ng lahat. Salamat pa, pabulong kong sabi. Nahanap ko na ang totoong yaman. Hindi ito ang gusali, hindi ang shares, kundi ang kakayahang makatulog ng mahimbing dahil malinis ang aking konsensya. Sumakay ako sa sasakyan kasama si Gail. Habang binabaybay namin ang kalsada pabalik sa syudad, napatingin ako sa aking refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang sugatang asawa na pinalayas sa ballroom. Ang nakikita ko ay isang doktor, isang anak, at isang babaeng muling natutong magmahal sa sarili. Ang aking puso ay tumitibok na ngayon sa isang bagong ritmo. Hindi na ito tibok ng takot o ng pagsunod sa dikta ng iba. Ito ay tibok ng laya, tibok ng katarungan, at higit sa lahat, tibok ng isang bagong simula. Sa bawat operasyong gagawin ko, sa bawat buhay na idudugtong ko, alam kong ang aking dangal ay mananatiling buo. Dahil sa dulo ng lahat ng drama at sakit, ang tanging mananatili ay ang kabutihang itinanim natin sa puso ng iba. Muli, ako si Dr. Celestina Vergara, at ito ang aking kwento. Isang kwento ng pagbangon, pagbawi, at ang walang, hanggang kapangyarihan ng katotohanan.